Sa Sampaloc, Maynila, pati kawad na para lang sa kuryente na bistong ginagawang sampayan ng mga damit, sinitayan at iba pang nakahambalang sa kalsada sa tulong ng inyong Kapuso Action Man. Tirik ang araw kaya abala ang isang residente sa Valdez Street sa Barangay 568 Zone 55 sa Sampaloc, Maynila sa pagsasampay ng mga nilabang damit sa mga kawad ng kuryente. Minarapat po ng inyong Kapuso Action Man na makipag-coordinate sa MTPB, Manila Traffic and Parking Bureau, para sila na ho ang magsagawa ng inspeksyon at mag-execute ng mga hakbang kung ano ba'y nararapat dito ho sa reklamo na ito. Yung pong may sinampay dito, kanino po ito? Bawal po tayo magsampay sa kalye. Bawal po yan, bawal yung mga sinampay sa kalye. Yung pong nagsasampay na nandyan sa taas. Patay mo po yun, yakinin. Bawal po yan, sir. Huwag po kayo dyan magsampay. Okay lang naman din kasi madirig naman nasa kawad. Kaya tinanggal ko rin po. Nakausap din ng inyong Kapuso Action Man ang babaeng nakita sa video na nagsasampay sa mga kawad. Ano masasabi nyo? At isa ko sa mga nareklamo yung pagsasampay nyo ng damit. Naglalabada ako. Ngayon, minsan lang naman po ako magsampay. Pag marami ako nilalabahan. Pag marami nagpapalabas sa akin. Kasi yan lang po ng hanap buhay ko. Lahat ng inabutang obstruction sa kahabaan ng Valdez Street, isa-isa ring pinalis ng MTPB. Lahat po ng tricycle, na may-ari, pati po sa sakyan. Dalisin niyo po yun dyan, titigita po namin yan, pag-iingin na rin. May fine ba yung mga ganyan? May violation ba yan? May pwede kaparusahan na hepe? Yes sir, actually meron. Kaso nga lang, ang may handle po niyan sa sanitation ng Maynila. Dapat po sila ang merong ang DPS po namin, sila po yung may panikit po talaga sa ganyan. Sa amin po kasi sa mga sasakyan. May pangako naman ng barangay matapos ang clearing operation. Madadala na po sila. Sabi ko naman sa kanila, huwag nyo na ulit ibalik yan para hindi na tayo puntahan. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Gusto raw sanang panagutan, sustentuhan at bisitahin ng isang tatay ang kanyang anak sa dating karelasyon pero hindi umano siya pinayagan ito. Nagpatulong siya sa inyong Kapuso Action Man para makakuha ng payong legal. Walang ibang hiling ang 25 anyos na si Alvin, hindi niya tunay na pangalan, kundi ang magpakatatay sa kanyang anak na isinilang nitong Mayo. Yan ay kahit pa hiwalay na raw sila ng ina ng sanggol. Ayaw po nila ipanagot sa akin yung baby ko po. Ayaw po nila papirma sa birth certificate. Sa paanong paraan nila ginagawa na ikaw ay karangin? Nung pumunta po ako dun sa hospital, sabi ko po sa kanila, gusto ko po yung birth certificate and then bayaran po yung hospital fee. Kinakausap ko po kasi yung ex ko, sabi sa kanya, gusto ko kasi panagot, gusto mo ba lumaki yung anak natin na walang... Ano po ang sagot? Okay lang tayo. Bukod sa nais niyang kilalanin ang anak sa birth certificate nito, nais din niyang magbigay ng sustento at magkaroon ng visitation rights sa bata. Ayoko pong maranasan po ng anak ko na wala siyang kinikilala ng tatay. Pero paano kung ayaw ng ina ng bata? Yan ang idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa isang abogado. Under Article 172 ng ating Family Code, yung custody at right over the child is always with the mother. Pero binibigyan ng pagkakataon yung tatay to perform his duties. Ngayon, yung father dito who wants to recognize the child may file an affidavit of recognition sa local civil registrar kung saan naka-record yung birth ng bata upang sa ganon ay kilalanin niya yung bata bilang kanya. Pwede raw yang isumite kahit pa naipasa na ng ina ng bata ang birth certificate ng anak sa local civil register. What is important here is nire-recognize ng tatay yung kanyang responsibility over the child at favorable din naman ito sa bata. Number 1, pwedeng gamitin ng bata later on yung apelyido ng tatay. Number 2, pwedeng makapag-demand ng support sa tatay.
Sa ngayon ay nag-uusap na sina Alvin at ang ina ng kanyang anak sa tulong ng Public Attorney's Office para mapagkasunduan ang visitorial rights niya sa anak. Pero kung wala raw mapagkakasunduan ng dalawang panig, The last result would always be to file a petition for visitorial rights para magkaroon siya ng access sa bata. Papayagan siya sa pamamagitan ng court order. Nagpapasalamat naman si Alvin sa naibigay na payong legal. Tututukan namin ang kasong ito para sa inyong mga sumbong. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.